Disclaimer, ang video tutorial na ito ay base lamang sa personal kong kaalaman at karanasan. Ngunit hindi po ako eksperto sa larangan na ito, hangad ko lang po ay makabahagi ng aral sa iba. Hello mga Lods, this is RKY Graphic TV. Siya nga pala mga Lods, dito sa video na to ay magsishare ako ng tutorial about sa mga Centraboard kung paano gumawa ng mga photo tiles. Ang gamit natin ay pigment ink. Ang material natin ay ang Videl sticker na waterproof. Ito ay yung mga material na ginamit ko ay ilalagay ko dyan sa section box. Maglalagay ako ng link. Kaya kung ikaw ay bago lang sa ganitong strategy at kung nanonood ka, itong video na to ay para sa iyo. At kung bago naman kayo sa channel ko, ay sana naman ay kung nagustuhan niyo ang video na to, i-hit nyo na ang bell dyan sa baba at mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa mga video ko pang i-upload. Kaya tara na guys, samahan nyo ko, umpisahan na natin to. Hello mga Lods, bago tayo mag-umpisa ay ilatag muna natin ang ating mga kailangan. Magdidikit tayo sa panel ay kailangan muna natin itong mga materials na gagamitin sa ating ito yung mga panel na kailangan natin. So, ito yung design. Ito yung nalalabasan. Lahat. Ngayon mag-uumpisa na tayo. Dito tayo ngayon sa application na ginagamit ko ay CS6 na Photoshop. Yan muna ang ating gagamitin para sa ating mga simpleng tutorial. Ito. Bago tayo dumapo muna tayo ay dito tayo sa bagong canvas. Gagamit tayo ng A3 size ang canvas natin. Ayan mga Lods, i-ano muna natin yan, i-rotate ko muna yan para maganda ang ano natin. Ayan mga Lods, para makuha ko ang sentro niyan ay double click ko yung background, tapos ay ko-control T para magkaroon siya ng sentro. Ayan. Tapos para lumabas yung ruler ay control R. Ayan. Ayan mga Lods. Tapos lagyan natin siya ng sentro para yung tiles na gagamitin natin ay ma-level natin. Siya nga pala mga Lods, yung tiles ng photo image ay A4 size ay gagamitan natin ng 5 tiles. So ang image size niyan ay ayan, 42 ang width by 29 cm. Sa inches naman ay 11 by 16 inches. Kaya ang ginagamit ko ay centimeter. Ayan. Ayan mga Lods. Siya nga pala ang ginagawa ko pag nagle-layout ako ng mga photo tiles ay simplihan na lang natin. Ay kukuha ko ng bagong panel, ilalagay ko sa centimeter, bali 7 cm yung width niya, tapos ang height niya ay 27. Yan. Ay mga Lods, 27 ang height. Tapos 300 ang resolution yan.
Ayan mga loads. I-double click ko yung background para madala ko siya. At ililipat ko siya dito sa tiles na yan. Dito, yan. Para makita ko dahil parehong puti. Tatanggalin ko yung mata ng background. Ayan siya mga loads. Nakaselect siya mga loads. Ayan. Yan. Pag yan ay kinontrol T ko ay malalabas yan ang sentro niyan. At pwede natin ilagay sa sentro. Ayan, minamagnet lang niya yung sentro niyan. Tapos para madali natin makita ay pwede natin siyang kulayan ng kulay black na lang. Ayan. Ayan mga loads. Ayan. Tapos para maduplicate natin ay ko-control natin sa alt. Tapos i-drag natin dito yung isang tiles. Okay, dahil gagawa tayo ng tiles ay parang hagdan, ay i-resize natin yung para makagawa tayo ng ayon sa ating gustong design. Ayan mga loads. Ayan. Tapos pwede lang natin sipat-sipatin yung mga pagitan niya. At saka kung okay na kayo dyan, i-check lang nyo yan. Tapos yung pangatlong panel ay i-alt shift nyo na naman at i-drag nyo para makopya na naman. Yan mga loads. At i-resize natin uli para maging do-re-mi. Gawa siya ng tiles na parang hagdan. Ayan. Yan mga loads. Tapos gamitin natin yung arrow kung gusto natin. Tapos sipatin natin uli yung pagitan yan. Ayan. Tapos apply. Itong gitna pwede natin siyang siselect uli. Ayan. Ayan mga loads. Ayan yung gagawin natin. Tapos para malipat natin sa kabila ay simple lang mga loads. Ay yung ruler natin ay lagyan natin siya ng guide para pag duplicate natin ay makuha natin yung eksaktong sukat at taas. Ayan mga loads. Yan, minamagnet lang yan yung mga loads. Ayan mga loads. Ayan mga loads. At saka kung gusto nyong zoom out, pindot lang tayo ng plus saka minus. Ayan, na naka-control. Ayan, minus. Ngayon mga loads, para magkaroon dito sa kabila ay itong nasa gitna ay right click natin para ma-select natin. Ayan, tanggalin natin yung pinaka mata niyan para makita natin kung yan ba yung ikakapi mo. Naka-select siya, naka-highlight. I-alt nyo ulit, drag sa kabila. Ayan, ay madali nyo masusundan kasi mayroon na kayong guhit. Yan ang style na nakasanayan ko. Ay sinishare ko lang kung mayroon pa kayong mas magandang idea, ay mas maigi. Tapos yung kabila naman, right click ko uli para nakaselect na siya. Ayun. Ayan, i-alt copy ko na naman, tapos i-drag ko lang sa kabila. Ayan. Ayan na siya. Buo na yung tiles natin. At yung image na gagawin natin ay dyan natin siya ilalagay. Ngayon mga loads, kung napapansin nyo ay buo na yung tiles natin. Para mapagsabay-sabay natin yan, ay pwede natin siyang
i-group natin, i-merge natin. Ayan, control, ano lang yung gagawin natin, control shift, tapos pag pindot nyo ng sa baba ay damay-damay na yan. Tapos right click nyo para magkaroon kayo ng merge. Ayan, ay merge layer natin. Ang merge layer natin ay para madali natin pagsabay-sabay. Yan. Tapos niyan mga loads ay kukuha tayo ng image para mailagay natin yung mga image na gusto natin. Yan. Yan. Open tayo ng merge. Dito tayo sa ito mga loads, halimbawa na lang ito mga loads. Yan ang picture natin. Yan ang image. I-drag natin dito sa ating ginawa para makita natin kung anong itsura. Ayan mga. I-resize lang ninyo yan, Control T. Tapos para yung portion niya ay hindi masira, ay bago nyo siya i-resize ay pipindutin nyo ang shift yan pataas para yung portion niya hindi naka-portion yan, hindi siya masira, hindi lalapad o ano. Ayan mga loads, ayan, sakto lang yan mga loads. Ngayon mga loads, i-right click natin yan mga loads para makakuha tayo ng clipping mask. Ayan mga loads, pag nakita nyo yan, ayan na, nahati na sa 5 panel. At saka para makita nyo ay lagyan nyo siya ng stroke. Lagyan nyo siya ng stroke para makita natin yung ito pa lang itong panel natin ang lagyan ng stroke. Ayan mga loads. Tapos isi-select nyo yung picture kung yun ang gagalawin nyo. Ayan, nakaselect na siya. Ibig sabihin yan, wala siyang nakaselect. Kung dito kayo mag-highlight sa itim at tanggalin yung mata, ayan, tanggalin dalawa. Kaya dito kayo magsiselect para picture lang yung gagalawin nyo. Ayan, pwede kayong mag-adjust. Ayan. Yan, kung hindi naman yan ang tamang at hindi kayo satisfied sa picture, papalitan nyo yan. Kahit tanggalin nyo ng ganyan o kaya patungan nyo, okay lang. Halimbawa, ito ilalagay natin. Ayan. Baba lang nyo ng ganyan, tapos i-drag nyo yung picture na gusto nyo. Ayan na, automatic na napalitan na siya. Ayan. Dahil malaki yung kailangan natin na image, Control T. Yung image natin malaki, paliitin natin. Control C para yung naka-portion siya ng Ayan. Hindi masira yung portion niya, gagamit tayo ng shift. Ayan. Ay mga loads, pwede nyo na siyang laruin mga loads. Ayan. Ayan. Itong video na to ay para lang sa mga bagong sumusubok ng ganitong estrategia, mga style. Ay pagka natutunan yung mga basic ay mas marami pa kayong may apply na higit pa sa kailangan nyo. Ayun mga loads, kuha tayo ulit ng yung kung sa picture naman ang ilalagay nyo, halimbawa maliit, ayan, i-drag lang niyo yung photo, tapos Control T uli, yan, para hindi masira yung portion nya, Control C, tapos i-resize nyo na. Ayan, ayan mga loads. At pag check nyo yun, ayan na mga loads,
para matimingan nyo yung ano, hindi maputol yung mata. Kaya galawin nyo na lang yung picture na yan. Malakihan nyo, Control T. Yan siya. Ayan mga loads. Ayan, depende na kung paano nyo lalaruin yung design nyo. Ayan. Pwede dito, yan. Basta pinaka-importante hindi masira yung sa mata. Kasi doon nakikita yung design. Yan, sample lang yan mga loads. Ipafinalize na natin. Ito pala yung kailangan kong gawin. Ayan. Ito yung picture sa yung board sa Dubai. Ayan. Ayan, ipaprint natin ito mga loads. Bago natin i-print ito mga loads ay i-resize natin ng maayos. Tapos isentro natin. Ayan, para mabuo yung building. Ayan, tapos mga loads, ito i-combine ko na itong dalawa. Ito, wala na itong dalawa. Delete ko na itong isa. Delete na rin yan. Dahil sample lang yan, i-merge ko na itong dalawa para ma-save natin ipaprint natin. I-duplicate natin yan mga loads para kukuha tayo ng may ipaprint natin. Duplicate layer yan. Para safety, kung mawala man o masira, mayroon tayong paghuhugutan. Ayan. So, ito na ang gagalawin ko tong isa na to. Ngayon, panel by panel ay isa-save natin. Isi-select lang ninyo. Ayan yung mga ano natin, yung mga tools natin. Ito sa Marquee Tools. Siselect lang natin yung kailangan natin. Halimbawa itong panel na ito, number 1 na panel. Yan. Nakaselect na yung ano na yan. Ngayon, pipindutin natin yung Control J asing George. Ayan. So ayan mga loads. Ayun, naselect natin. Ngayon, i-drag natin siya sa A4 size. Kasi A4 size yung ipoprint natin. Ayan. Para dahil wala tayong printer, ang printer natin ay tama lang sa A4 size. Yan, i-drag ko lang dito sa A4 size mga loads. Ayan. Tapos, isi-save ko na lang yan sa panel 1 na print. Ayan. Ayan, panel 1. For print. Isi-save natin yan sa JPEG. Ayan. Ayan mga loads. Ngayon, dito naman tayo sa pangalawang, tabi lang muna natin yan. Dito sa pangalawang panel na tayo kukuha ng ipoprint natin. Yan, isi-select lang natin ng ganyan. Yan. Tapos, para nasasakupan lang ang ipoprint natin. Yan. Tapos, i-control J natin uli yung selection yan. Yan, para makakuha tayo ng panel number 2. Para makita natin yan, tanggalin natin yung mata. Ayan. Dito, tanggalin din natin yung mata para ilipat natin itong nakasave na yung isa. Ito naman ang isa-save natin. Pangalawang panel. Ayan. Sisave muna natin yan sa Save As Panel 2. Yan.
Yan. Panel 2 for friend. Ayan mga loads. Bali, ang matitira na lang dito mga loads ay yung last panel. Isa na lang siya, mag-isa na lang siya. Kasi hindi naman kasi yung tatlo sa isang papel. Mga loads, dito na natin ilalagay pangatlong panel na to. Ayan. Kaya iti-drag lang naman natin yan. Yan, tapos isi-save natin yan sa panel number 3. Save as JPEG as panel 3. Ay mga loads, yan, napaka simple lang yung ginawa natin mga loads. Ayan siya mga loads. Ngayon magpo-print tayo mga loads, proceed tayo sa printing.